Kung hinahanap mo si Sandra, andun siya sa kwarto niya. May litrato niya ang pintuan sa kaliwa at andun siya. Wika ni Sam nang maabutan niya ito sa salas na nagkakape habang nanonood ng palabas. Salamat. Wika niya saka tinapik ang balikat nito. Narinig naman niyang natawa ito ng mahina. Saka siya napangiti at umiling-iling na umakyat para puntahan si Sandra. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman kung anong nasa isip nito at bakit ganoon ito sa kanya at gusto niyang makakausap ng maayos ang asawa. He has to explain himself about what he saw. His friends tell everything about what Sandra saw when he was with Thea. Kumatok muna siya bago binuksan ang pintuan. Buti na lamang at hindi iyon nakalock. Nang makapasok siya ay wala roon ang dalaga at alam niyang nasa banyo ito dahil nakabukas ang ilaw roon at maingay ang agos ng tubig. Ilang saglit pa bago bumukas ang pintuan sa banyo at lumabas roon si Sandra na nakashort na at maluwag na ang damit. She still looks pretty in his eyes, pero mukhang pumayat ang dalaga. He can see dark circles on her eyes. Looks like she had experienced what he had been through. Bakit ka na naman nandito? Galit na tanong ni Sandra. He likes it when she was like that. Ewan niya pero natutuwa siya na pagmasdan ng dalaga. Kahit may kaunting pagtataka siya sa kinikilos nito. Can we talk? Nag-usap na nga tayo, di ba? Mataray na wika ni Sandra. Saka naman umayos ng upo si Grayson at humarap rito. Don't you miss me, Sandra? Umiling naman kaagad si Sandra. Saka ngumiti ng pilit. Alam niyang hindi totoo ang inakto ng babae sa harap niya. Hindi. At kung hibang ako sa'yo noon, ngayon hindi na. Siguro tama lang na nangyari ang lahat ng yun. Dahil doon, natauhan ako. Mas gusto ko pa yung kalayaan ko kaysa makasama ka. Malapit nang matapos ang 6 na buwan. Kapag tapos na to, tuluyan na ako makakalaya sa'yo. Natahimik naman si Grayson. Habang dahan-dahang pumapasok sa isip niya ang sinabi nito. What do you mean? Mahinang tanong niya. He's expecting that he was thinking was not true. Sign the divorce. Sandra, ayoko. Agad na sagot niya. Tumayo siya at umikot sa kahumarap kay Sandra. Hinawakan niyang magkabilang kamay nito. Alam ko marami akong pagkukulang sa iyo noon. Halos 3 taon tayong kinasal, pero wala akong ginawa. Pero Sandra, simula nang makasama kita, ikaw na yung laman ng puso ko. Ikaw na yung iniisip ko. Kahit marami akong sinasabi na hindi maganda sa'yo, pinagsisihan ko na yon. Simula nang halikan mo ako sa labas ng resto bar, nang makipag-away ka kay Thea, lagi ka ng laman ng isipan ko. Inaasar kita noon dahil yun lang ang paraan ko para pansinin mo ako. Ayokong lumayo ka ulit sa akin. Please. Grayson, tama na. Ayoko nang marinig ang ano pa mang sasabihin mo. Sana pagbalik ko, wala ka na rito. Wika ni Sandra sa kanilagpasan nito at lumabas ng kwarto. Sumunod naman kaagad si Grayson at natanaw ang babaeng pababa ng hagdan. She didn't mean any of it. He knew it. Alam niyang hindi totoo lahat ng sinasabi nito. Iha, saan ka pupunta? Tanong ng yaya nito nang makita si Sandra na kinuha ang susi ng sasakyan na sinilalagyan nito. Aalis na ako, yaya. Sana pagbalik ko maging tahimik na ulit ang bahay ko. Wika ni Sandra bago lumabas ng pinto. Anong nangyari? Tanong ni Daniel nang makalabas mula sa guest room na halatang bagong gising. Hanggang dito na lang may tutulong ko pare. Ayusin mo yan. Wika ni Sam, saka nilapitan si Grayson at tinapik sa balikat bago kinuha ang jacket nito na nakasampay sa lalagyan. Yaya Sally, mauna na ako. Ingat sa biyahe, iho. Sige po, salamat. Agad na lumabas na ito ng bahay. Pare, ano na? Tanong ni Lucas. Ayaw na niya. Matamlay na sagot ni Grayson. Anong ayaw niya? Susuko ka na lang agad-agad? Kung ako sa'yo, lahat gagawin ko para makuha ulit siya. Kailangan mo lang ng kaunting panahon. Siyempre, nasaktan siya ng sobra. Wika ni Daniel. Kailangan mong tatagan ng sarili mo. Dapat may plano ka. Think of a solution, not saying goodbye. Wika pa ni Lucas. I know it. Sambit ni Grayson. Saka lakas loob na tumayo at tumingin sa dalawang kaibigan. Welcome po. Wika ng isang waiter nang pumasok si Sandra sa isang sikat na restaurant sa Batangas.
Tumawag siya at nagpa-reserve na ng maaga para hindi na siya mahihirapan pa. She was craving for seafoods, kaya dito siya napadpad. Hindi man lang niya nagawang magbihis dahil sa inis kanina. Reservation for Sandra de Guzman. Tanong niya sa service crew na naroon. This way, ma'am. Turo nito sa direksyon, saka naman siya sumunod. She ordered everything she saw on the menu. Tumunog naman ang cellphone niya habang kumakain. Hello, Anisha. Agad na sagot niya. Anisha had been reporting to her about the progress of the restaurant. Nag-opening na ito pagkatapos ng Pasko. Dumalo siya noon at bumalik lang din kaagad sa Batangas. Ipinagkatiwala niya kay Anisha at Manang Rosa ang pag-aasikaso nito. Alam naman niyang mapagkakatiwalaan ng dalawa. Naku ma'am, may nagpunta rito. Tinatanungan tungkol sa inyo. Nais raw kayong makausap ng personal. Sino daw ba sila? Chairman Martinez daw po at anak niyang si Mrs. Marian. Napatingin si Sandra sa pagkain at lumilipad sa himpapawid ang isipan niya. Ngayong alam na ng mga ito ang negosyo niya at pinagkukunan niya ng pera. Ano na ang gagawin niya? Ano ang sinabi mo sa kanila? Si Mama ang nakausap nila dahil kilala sila ni Mama. Bastang narinig ko lang gusto niyang makausap ang may-ari. Sa susunod sabihin mo na abala ko at nasa ibang bansa. Sige po ma'am, pero kasi sabi nila kapag tumawag ka raw o nakabalik na sabihan daw sila. Humingi pa nga ng number ko. Kapag nagtanong sila, sabihin mo na sa malayong probinsya ko. Yes, ma'am. Binabano niya ang cellphone at nagpatuloy sa pagkain. Wala na siyang narinig mula sa chairman at ina ni Grayson. Pero nakapagtataka kung bakit nandoon ang mga ito. Alam na kaya ng mga ito ang bagay na yon? Maraming tumatakbo sa isipan ni Sandra. Buong maghapon siyang lumibot sa buong Batangas at tinatanaw ang bawat lugar na madaraanan. Ayaw niyang umuwi baka nandoon pa ang mga ito. 3:00 na ng hapon nang mapadaan siya sa isang flower shop. Nakita niya mga nakadisplay na may iba't ibang kulay na bulaklak. Kaya pumasok siya sa shop at pumili ng mga magagandang bulaklak. Inaamoy ang bawat naroon. Animo isang pabango iyon. Ngunit mukha yatang napasobra siya sa pag-amoy. Dahil umikot bigla ang paningin niya at parang matutumba siya. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Tanong ng isang babae sa kanya nang mapansin siyang parang matutumba. Tumango naman siya saka umayos ng tayo. Siguro dahil sa sobrang init sa labas, tapos naka-aircon ang loob ng flower shop. Kaya nahihilo siya bigla. Buong araw siyang nagda-drive, kaya ganon siguro ang nararamdaman niya. Pagod lang yata siya. Ngunit mas lalong umiba ang pakiramdam ni Sandra. Napahawak siya sa lalagyan ng mga bulaklak habang binabalanse ang katawan. Dahan-dahan na lang siyang naglakad palabas ng shop at gustong makarating na sa sasakyan niya. Kailangan niyang makaupo. Ipapahinga na lang muna niya ang sarili niya bago bumalik sa mansyon. Ngunit hindi pa man siya makarating sa sasakyan niya, nawala na ang lakas niya at naramdaman na lamang niya ang maginaw na semento na dumampi sa balat niya. She woke up in bed where she can only see white colors. Nasaan ako? Mahinang wika niya. Ma'am, nasa John's Hospital po kayo. Dinala po kayo rito dahil nahimatay kayo. Tatawagan ko ang doktor para sa inyo. Tumango naman siya saka umalis ang nurse. Hinintay na lamang niyang makabalik ito. Kailangan na niyang makauwi, mag-alas 5 na ng hapon. Ilang sandali naman ay dumating na ang doktor. Kamusta ang pakiramdam mo, iha? Tanong ng doktor. Tumango naman si Sandra bilang tugon. Ano po bang nangyari sa akin, Dok? Miss, sa susunod kailangan mo nang mag-ingat. It happened when you are in your first trimester. Anyway, congratulations. You are pregnant. You have to be extra careful for the baby. I'll give you some prescriptions that you have to take every day. It's good for the baby. Hindi na siya nakapagsalita pa at wala sa sariling tumingin sa kawalan. Agad siyang napaluha at napahawak sa tiyan niya. Noong nakaraang linggo pa siya nagtataka. Bumili pa nga siya ng PT para makasiguro. Pero dahil sa takot niya, ay hindi niya ginamit at sinubukan. Ngayong tama ang hinala niya, ay mas lalo siyang natakot para sa sarili at sa magiging baby niya. Anong gagawin ko? Hindi niya namalaya na kusa na palang tumutulo ang luha niya. Sandra, napatawag ka. May nangyari ba? Ayos ka lang ba?
Sunod-sunod na tanong ni Glyza sa kanya sa kabilang linya. Wala siyang ibang masasabihan ngayon kundi si Glyza lang. Rika and Danica would be so worried kapag sasabihin pa niya sa dalawa. Lalo pa at abala ang mga ito sa academics nila at magsisimula ng OJT nila. Nasa labas pa si Sandra ng ancestral home at wala siyang balak na pumasok. She's scared na baka nandun pa ang mga ito. She knew she told them to leave earlier, but still she was hesitant. Glyza! Umiiyak na sambit niya habang nanginginig ang mga kamay na hawak ang cellphone. Wait, are you crying? Tell me, what happened? Why are you crying? Nag-aalalang tanong nito. I don't know what to do anymore. Lalo pa siyang napahagulhol, kaya sumandal siya sa upuan ng sasakyan. Walang ideya kung ano ang gagawin niya. She was scared what other people might think about her. She don't want Grayson to stay with her because of the child. Because of the responsibility only. Alam niyang pipilitin na naman ito ng chairman para sa kanya. Gaya ng pagpipilit ng chairman na manatili sila sa iisang bahay sa loob ng 6 na buwan. Natatakot si Sandra at ayaw niyang kamuhian siya ng lalaki habang buhay dahil lang sa pagkakamali na yon. Dahil hindi na ito makakawala pa sa kanya dahil sa anak nila. Why? Sandra, what's wrong? Tanong ni Glyza sa nag-aalala na boses. I'm pregnant. Bumuhos ang luha niya na walang tigil nang maisambit ang kataga na yun. Oh my God! Naisambit nito, saka tumahimik sa kabilang linya. Sandra, I don't know what to say right now. Where are you? Are you okay? Tell me, you're fine. I'm fine. I'm still inside my car. It's late already. Umuwi ka na. It's not good for you. I know you're struggling. But please, tatagan mo ang loob mo, okay? I'll find a way to visit you again. Okay. Tanging naisagot niya sa kanya ibinaba ang tawag. Tumingala si Sandra saka pumikit, habang kumakawala sa mga mata niya ang mga luhang hindi matigil-tigil sa pagpatak. Nanatili siya sa loob ng sasakyan ng 1 oras, bago pinaandar ito at pumasok sa ancestral home. Naabutan pa niya si Yaya Sally na hindi mapakali sa labas ng mansyon. Iha! Agad na sambit nito nang makita siyang pababa ng sasakyan. Yaya! Matamlay na wika niya, saka mapaklang ngumiti. Tumigil naman ang ginang sa harap niya, saka tinignan siya. Kumunot ang noo nito, saka pinagmasdan ng anyo niya. Anong nangyari? Bakit ganyan ang itsura mo? May nangyari ba? Sunod-sunod na tanong nito, saka inakay siya. Umiling siya sa kaagad na yumakap sa ginang at hindi napigilan ng sarili na umiyak. Yaya, hindi ko na kaya. Umiiyak na wika ni Sandra. Iha, kung ano man ang pinagdaraanan mo, magiging maayos din ang lahat. Pagod na ako, Yaya. Huwag kang sumuko, dahil kahit kailan hindi sumuko ang mga magulang mo. Tahan na, kung may pinagdaraanan ka, malalagpasan mo yan. Kumala siya sa pagkakayakap saka humarap dito. Pinunasan naman ng yaya niya ang mga luha sa mga mata niya. Halika, pumasok na tayo. Inalagaan siya ng ginang at hinintay na matapos kumain. Saka sinamahan sa kwarto nito. Tinitigan siya nito habang nakahiga siya sa kama. Mahirap ang buhay ng tao. Kapag may gusto kang makuha, kailangan mo itong pagsikapan. At kung pagod ka na sa isang bagay, sumuko ka. Pero hindi lahat ng bagay kailangan mong sukuan. Iha, alam mo bang buntis pa ang iyong ina nung gusto na niyang sumuko dahil nawawala ang pinagbubuntis niya? Gusto niyang mawala na lamang sa mundo. Pero sabi ng daddy mo, kapag sumuko siya'y mas lalo silang mahihirapan. Kaya lumaban ang iyong ina. At nang dumating ka, nagbago na ang lahat sa buhay niya at ng daddy mo. Kahit hindi ka nila tunay na anak, ay sobrang saya nila. Kaya iha, kung ano man ang problemang meron ka ngayon, huwag kang susuko. Iha, tandaan mo, nandito lang ako palagi para nakitang anak. Salamat po, Yaya. Kahit paano ay nakatulog siya ng magaan ang loob niya. Magandang umaga, Iha. Masiglang bati ni Yaya Sally nang makababa siya. Nasa sala ito ng madaanan niya. May inihanda akong pagkain para sa'yo. Halika sa kusina. Anyaya nito saka naman siya sumunod. Nasa bungad pa lamang sila ng kusina
Nang maamoy niya ang pagkain, napangiwi siya sa amoy nito saka na tumalikod. Pakiramdam niya ay masusuka siya. Iha, halika na. Humarap siya rito saka tumingin sa kitchen table na may nakahandang pagkain. Mga paborito mo. Dagdag ni Yaya Sally. Pinigilan niya ang sarili na masuka at dahan-dahan na humakbang patungo sa mesa. Ngunit mas lalong tumindi ang amoy ng pagkain, kaya tumalikod siya tumatakbo papasok sa banyo na nagsusuka. Nang mahimasmasan ay naghilamos muna siya, saka tumingin sa salamin na naroon. You shouldn't let yourself out tired. Sa loob ng 3 buwan, magkakaroon ka ng morning sickness. Kailangan mo lang ng tamang pahinga at pumunta ka rito lagi for check-ups. Naalala niyang sabi ng OB-GYN sa kanya. Morning sickness. Nawika niya, saka malungkot na tumungo at hinaplos ang tiyan niya. Anak, pasensya ka na kay mommy. Masyado akong mahina, pero tatatagan ko ang loob ko para sa'yo. Wika niya saka bumuntong hininga. Iha? Agad siyang napalingon sa pintuan ng banyo habang nakahawak sa tiyan ang 2 kamay. Yaya, tama ba ang narinig ko? Kasi umamin ka, hindi ka pinalaki ng magulang mo na magsinungaling. Tumango siya sa kadahan-dahan na tumango. Hindi na niya napigilan ang sarili na maiyak. Lumapit naman ang ginang sa kanya saka siya niyakap. Ngayong takot siyang malaman ng iba, ay wala siyang salitang maibukas sa bibig. Dahil ba sa ipinagbubuntis mo? Tama ba ang hinala ko? Kaya ganyan ka? Sunod-sunod na tanong ng ginang saka siya tumingin rito na may luha sa mga mata. Paano niyo po nalaman? Gumagaralgal na boses na tanong niya. Dahil babae rin ako. Pinagdaanan ko na yan noon. Napansin ko na biglang nagbabago ang ugali mo, na araw-araw at malakas kang kumain. Naging mainitin na rin ang ulo mo kay Sam at lagi mo siyang sinasaktan. Minsan umiyak ka pa sa kwarto mo dahil walang pizza. Lahat ng yun pinagdaanan ko rin nang magbuntis ako sa panganay ko. Paliwanag ng ginang. Yaya, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nakayukong wika niya. Ayaw mo bang sabihin sa kanya? Paano, Yaya? Ayokong bumalik siya dahil lamang sa baby. Ayoko. Alam na ba ni Grayson? Umiling siya sa kayumuko. Huwag mong pangunahan ang nararamdaman mo. Pumarito siya dahil namimiss ka niya. Huwag mong masyadong isipin na dahil lamang sa responsibilidad kaya siya pumarito. Hindi niya alam na nagdadalang tao ka. At dapat mo ring sabihin sa kanya iyon. Isang napakalaking regalo iyon para sa kanya. Lalo pat parating na ang bagong taon. Yaya, paano kapag hindi niya tanggapin? Paano kapag mali pala ako? Paano kapag sabihin niya para sa baby? Iha, alam mo minsan nauuna yung negatibong isip sa atin. Pero paano rin kapag sabihin niyang bumalik ka sa kanya kahit hindi niya alam na buntis ka? Huwag mong masyadong isipin na hindi ka niya mahal. Nakikita ko sa mga mata ng asawa mo na mahal ka niya. Kung paano siya tumingin sa'yo na may pagmamahal. Kaya huwag mong masyadong isipin ng mga negatibong bagay. Hindi yan makakabuti sa'yo. Opo, Yaya. Mahinang sagot niya. Yaya Sally never leaves her side the whole day and even gives her everything she wants. Lahat ay ginagawa ng yaya niya para sa kanya. Pikit ang mga mata ni Sandra na pinakiramdaman ng paligid. Someone was looking at her. She felt it. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Saka bumuwad sa kanya si Grayson na nakaupo sa gilid ng kama niya. Nakatingin lang ito sa kanya habang nakangiti. Those smiles, God knows, she missed seeing those smiles. She felt happy, and she didn't even notice herself, smiling back at him. Good morning. Nakangiting bati nito, pero mukha yatang totoo ang sabi ng doktor sa kanya. Nanunuot sa ilong niya ang pabango ni Grayson at kumakalamang sikmura niya roon, saka parang masusuka siya. Bago pa man niya naamoy ng husto, ay mabilis na siyang bumangon, saka umiwas dito at nagtatakbo papasok sa banyo. Nilak niya muna ang pintuan bago nagsuka. Sandra, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Grayson sa labas habang kumakatok sa pintuan ng banyo. Naghilamos muna siya saka inayos ang sarili. Lumabas ka sa kwarto ko. Hey, what did I? Sabing lumabas ka eh. Naiinis na sigaw niya. Ang baho mo. Dagdag niya.
Hindi naman siya nakarinig pa ng sagot dito. Saka siya huminga ng malalim. Hindi naman ah. Inaamoy naman ni Grayson ng sarili. Saka kunot noong tumingin sa pintuan ng banyo. Pero kahit anong amoy niya ay hindi naman. Umiling na lamang siya sa patuloy na inaamoy ang sarili habang naglalakad palabas ng kwarto. Dumiretso siya sa kwarto na tinuro ni Yaya Sally na gagamitin niya. Naabutan pa niya ang ginang na naglilinis doon. Mukhang napansin din ito ang pag-amoy niya sa sarili. Kaya umiling lamang ito saka tinapos ang ginagawa. Mukhang kailangan mo nang umiwas sa paggamit ng pabango na yan, iho. Ho, manang, mabaho ba ako? Ilang saglit pa bago sumagot ang ginang. Hindi naman pero yung pabango mo malakas ang amoy, masakit sa ilong. Nakakunot na naman ang noo niyang tila nalilito. Hindi mo pa ba sinabi sa asawa mo? Hindi pa po. Sagot ni Sandra saka kumain ng sandwich. Ang alin? Agad na dating ni Grayson mula sa pintuan ng kusina. Tumingin naman si Sandra sa ginang, saka uminom ng tubig. Tiningnan niya si Grayson na nakatayo roon at nagtatanong ang mga matang nakatingin sa kanila. Ang umalis ka na rito. Kailangan mo nang umalis dito. Dahil wala kang karapatan na manatili rito. Kung gusto mong manatili rito, sabihin mo lang. Pwede naman akong umalis anytime. Iha, saway ng ginang. Yaya, what I've said is true. Ayokong may ibang tao sa paligid ko. Hindi ako sanay, saka isa pa. Hindi ko naman siya kaano-ano. So bakit ko siya hahayaang manatili rito? Sandra, I just want to. Kung ano man ang plano mo, huwag mo nang ituloy. Masasayang lang ang oras mo. Yaya, salamat sa pagkain. Sa taas ko na po ito tatapusin. Wika niya saka kinuha ang pinggan na may sandwich at tubig saka nilagpasan si Grayson na nakatayo habang nakatingin sa kanya. Dumiretso siya sa veranda sa second floor, saka doon nilapag ang pinggan at nagpatuloy sa pagkain. Wala siyang ibang gusto kundi ang mapag-isa. Nang makita niya ang lalaki kanina, hindi niya alam kung anong mararamdaman. Can we talk? Mahinang wika ng pamilyar na boses ni Grayson sa likod niya. Hindi siya sumagot at tahimik lang na kumakain ng sandwich. Sandra, please come back to me. Ah, bakit? Yan ba ang sabi ng mommy mo at ng chairman? Grayson, I already made myself clear. Tapos na tayo. You signed the contract and I signed too. So ano pa bang gusto mo? Di ba yan din naman ang gusto mo noon? You have Thea before and I know pangarap mo ring makapag-divorce tayo. Now that I signed it, ano pa ba ang gusto mo? Ikaw. Agad na sagot nito. You're the only woman who made me feel this way. I've never felt this feeling to someone before. Pwede ba? Pagtitigil niya rito, tumayo siya sa pagkakaupo saka humarap dito. She can saw pain in his eyes, pero mas masakit para sa kanya iyon. Whatever you're planning to do, please stop it. Masaya na ako rito. Ayoko nang... Really? Ganyan ba ang masaya? Every time I saw you, I felt that you're sad. I felt pain when I saw you like this. Huh, so stay away from me. Ganun lang kadali yun, Grayson. Stay away from me. Para hindi ka masaktan, lumayo ka na sa akin. Humakbang ang binata palapit sa kanya. Saka hinawakan ng kamay niya. Just give me chance. I can prove. Please. Mahinang wika ni Sandra. Please, ayoko na, Grayson. Hindi mo ba nakikita na nahihirapan na ako? Oo, aaminin kong gustong manatili rin sa'yo noon. Pero hindi na ngayon. Things have already changed. Thea was right. I was just the one of the things you wanted to have with limitations. Hindi ako para sa'yo and you're not for me. Thea would be a perfect match for you. Sandra, whatever you saw before was all a lie. Thea was just framing me and you. She wanted to have me back. But I don't want to. Kasi ikaw yung gusto kong makasama, hindi siya. Makakaalis ka na. Gusto kong mapag-isa. Sandra, please. Kung hindi ka dinala ni Sam dito, walang mangyayaring ganito. Diba? Tama ako? Kaya umalis ka na lang, please. Kinuha niya ang kamay niya na hawak nito saka tumalikod. Nang marinig niya ang papalayong yabag ni Grayson, saka siya naupo at napahagulhol ng iyak. Kanina gusto niyang manatili tapos pinapaalis mo. Ngayong umalis na, iiyak-iyak ka. Wika niya sa isip habang patuloy ang pag-agos ng mga luha niya. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento.
Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.